Nanay Imelda napaluha, bakit naman kaya? At Joy Diwata inakusahan ng loko ng sponsors. Totoo ba ang paratang or binaliktad lang? Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Sana'y hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta, at paki-subscribe po mga kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Maraming salamat po, Nanay Napaluha at Joy inakusahang ng loko ng sponsors. Paano nangyari at nasabi ang ganito kay Joy Diwata? Totoo ba talaga or binaliktad lang? Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa sitwasyon ngayon ni Diwata Joy. Malalim at masalimuot ang bawat paghihiwalay, hindi lamang ito nagaganap sa pagitan ng dalawang individual, kundi pati na rin sa kanilang mga mundo, pamilya, at publikong imahe. Sa kasong ito, si Joy at si Dan ay nagkaroon ng mahabang tambalan, isang relasyon na nauwi sa hiwalayan, na siyang sentro ng maraming opinyon at emosyon sa social media. Ngunit matapos maramdaman ni Joy ang hirap ng pagiging nag-iisang nagdadala sa responsibilidad, lumitaw muli ang bagong isyong gumugulo sa kanya, tinawag siyang third party sa ikalawang hiwalayan ng pagkakataong ito. Bagamat ginawa itong blind item ng ilan, mariing itinanggi ni Joy ang pagkakadawat sa naturang triangle. First and foremost, I've never known the guy personally, fabricated story. Inilahad din niya na abala siya sa pag-aasikaso ng mga gastusin sa kanyang pamilya at sa kanyang pag-aaral. Habang si Dan umano ay hindi tumutupad sa inang ipinangako. Kaya ang third party na paratang ay para sa kanya isang hindi patas na pag-atake, isang diversion lamang mula sa totoong problema nila ni Dan, at isang paraan para mailihis ang puna sa kanya. Ang hiwalayan ni Joy at Dan ay hindi simpleng nagugat sa emosyonal na desisyon, kundi sumasalamin sa mas malalim na issue, ang kakulangan ng suporta at kasunduan sa espasyo at responsibilidad. Nang ito'y lumubha, isinapubliko ni Joy ang kanyang hinaing, na humantong sa mas malinaw na larawan ng kanilang dinamika. Sa kasamaang palad, nadaganan pa siya ng maling akusasyon, na sana'y pampalabo lamang sa kanyang totoong panawagan para sa katarungan at ng respeto, lalo't hindi naman siya kakilala sa tinutukoy na ikatlong tao. Sa huli, ang bagong isyu kay Joy ay hindi lamang isang blind item. Ito'y simbolo ng paraan kung paano pinagagalaw ng bulong-bulungan ang pagkatao ng isang tao. Bagaman buong tapang niyang hinarap ang hamon, ang kanyang kapanatagan ay minsan nagiging sagabal sa pag-iral ng simpleng katotohanan. Si Joy, bilang tao, ay nananawagan ng pagkilala, respeto, at pagsunod sa kanilang kasunduan, higit pa sa mga haka-haka ng iba. Hindi maiwasan ni Nanay Imelda na masaktan dahil ang ina talaga ang unang masasaktan kung malaman nito na nahihirapan na ang kanyang anak. Minsan, ang paghihiwalay ay hindi lang tungkol sa damdamin, kundi sa responsibilidad. Ang maling paratang sa isang tao ay kayang sirain ang reputasyon at kalmado ng kanyang pamilya. Kapang makapanindigan sa salita at kilos, gaya ng ginawa ni Joy sa pag-apela at pagtatanggi, ang siyang maghahatid ng totoong kalinawan. Ito ang kwento ni Joy, isang pagsasalaysay ng hindi simpleng sakit sa puso, kundi ng laban para sa dangal at katarungan, at sa kabilang dako naman mga kalingap Joy binaliktad. Yan ang ating makikita sa video. Isang tao, kasi hindi naman yan hindi naman yung ibang tao masisira mo. Ikaw din sa sarili mo, sinisira mo yung image mo. Grabe nga ang ginawa niya sa kapatid ko. And ikaw grabe yung pagbaligtad mo ng binaligtad niya yung issue. Binaligtad niya, basta binaligtad niya yung sitwasyon na parang si gantong may ganto, ganyan. Nakakatawa ka. Parang kahit kung ibang tao ako, tapos marinig ko yung mga sinasabi mo, matatawa na lang ako sa'yo. Lalo na kung alam na alam ko na hindi naman ganun. No, hindi yan si Kuya Bobby. No. Hindi si Kuya Bobby, hindi si Ate Hana, hindi sila Kuya Brooks. Hindi. Wala akong babanggitin na pangalan. Pero para sa'yo, wag mo nang ulitin yan kasi pag may narinig pa ako, ikaw na kakausapin kita. Hindi kita makontak eh. Kasi totoo, nakita ko naman, sinend kasi sa akin may isang supporter na nag-send
nag-send sa akin ng convo nyo. And grabe yung mga pinagsasabi mo. Talagang purong-purong paninira kay Joy. Wala kang binanggit doon na pinupuri mo man lang si Joy. Lahat yung paninira. Yun, kung